morning, Boker to. That is Hebrew, which means good morning. Purihin ang Panginoon sa umaga ito. Kagabi po ay nagkaroon tayo ng evangelistic Saturday, meaning na tayo po ay nagsimula ng ating sa programa sa church upang may payag ang mga salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakakarinig ito. Ang church po ay pinadalhan ng Diyos ng propeta, ng apostol, propeta, evangelyo, evangelist, at pastor ay teachers. No? Ang apostol po ay siya po yung sinugo ng Diyos upang ipahayag ang mga mensahe ng Diyos, no? Sa simula ng mga churches. At ang propeta din po ay ginamit upang maipahayag ang mensahe ng Diyos sa simbahan dito. Ang evangelist po ay pinadala upang siya po ang mag-proclaim ng salita ng Diyos na hindi pa nakakailangan ng Diyos o hindi pa nila narinig ang magandang balita ng kaligtasan o ng gospel. The pastor and the teachers are given to the church para turuan ang church tayo na magpahayag ng salita ng Diyos at the same time magkaroon din ng guidance sa mga kupa ng simbahan o yung mga members ng simbahan. Kagabi po ay tayong lahat ay nakarinig din po ng mensahe ng Panginoon. Exactly yan ay para sa mga, ang message po kagabi ay para talaga sa mga hindi pa nakarinig. Bakit kailangan din natin mga members na makarinig din ang salita ng Diyos? Kasi tayo po ay gagamitin ng Panginoon upang ipahayag ang salita ng Diyos. Tayo po ay sa ibang pagkakataon, tayo ay magandang amoy. Sabi ng 2:14 to ng 2 Corinthians, 2:16 ng 2 Corinthians, minsan tayo ay mahalimuyak na amoy sa mga nakakita sa atin kung tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos. O kung minsan tayo naman ay masangsang na amoy sa mga tao na papuntahan natin o kung tayo ay magbigay ng mensahe ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga tao po na inandan ng Diyos upang ibahagi ang salita ng Diyos ay dapat ready tayo sa mga reaksyon ng mga tao. Sometimes we will not be appreciated, but sometimes we will be appreciated. So, lahat yan ay dapat natin maintindihan na ang ating mensahe sometimes good news yan sa mga tao at sometimes hindi nila ma-appreciate yun ay sa kanila ay insult sa kanila yun o parang provocative o yung parang masira ang kanilang pananampalataya. Sa umagang po ito ay ating pong talakayin ang paraan kung paano po ginawa ni Pablo sa una niyang mission doon sa Galatia ang pagpapayag ng salita ng Diyos. Kaya ang title sa message sa umagang ito ay The Preaching of Jesus Christ for the Forgiveness of Sins. Yan, ang pagpapahayag ni Jesus Christ para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, an appeal to the believers, no? And a warning to the mockers. Kasi mayroon po mga believers dyan, kailangan po natin sila hikayatin upang sila po ay talagang pumasok at mag-trust kay Jesus Christ. Kasi we assume na mayroon talagang believers doon sa pupuntahan natin. At the same time, a warning to the mockers. So, katulad ng ating binasa kanina, yan po ay isang sermon ni Paul doon sa Antioch of Pisidia. No? May mga sinatunga doon. At alam po natin, yung Antioch, mayroon dalawang Antioch. Yung Antioch of Syria, which is the main center Christianity noong unang panahon,
nung kapanahonan ni Paul, kasi hindi nga welcome si Paul doon sa Jerusalem, nagkaroon sila ng parang central station doon sa Syria, which is the Antioch of Syria. But sila po ay lumakad na, sila po ay tinawag ng Panginoon, kaya sila yung parang mga apostol din. Tinawag sila ng Panginoon, mayroong 5 tao doon na binanggit. 2 tao doon ay si Paul at saka si Barnabas. At sila po ay inutusan na humayo sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang magandang balita sa mga hintil o hindi mga Hudyo. No? Kasi sabi ni Jesus Christ na preach the gospel in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Ibig sabihin, the gospel will start in Jerusalem. Nandoon yung templo ng kapanahunan nila. Kasi salvation will come from the Jews. Ibig sabihin, lahat ng mga salita ay dapat galing dun sa Jews or sa mga Judea o dun sa Jerusalem. Kasi doon po nagsimula ang ministry ni Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang ay umikot lamang yan sa Israel at lumabas yan lang ng konti doon sa Sidon nung mayroon siyang pinuntahan na yung balo, no? At mayroon ding isang balo doon na Gentile na nagmamakawa sa kanya. So Jesus Christ ay doon lamang siya sa Israel at konting labas lang doon. Pero si Pablo ay inutusan talaga na ipangaral ang salita ng Diyos doon sa iba't ibang lugar. At nung nagkasimula nga, sila ay tinawag ng Panginoon upang sila ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya dito sa simula ng 13, now in the church of Antioch in Syria ito, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, si Paul ito, Saul, as they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So, iyan yung parang pinakasimula dito. Pero ang ating pong babasahin dito sa ating springboard ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay simulan namang natin sa verse 26 ng Acts 13. At bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Basahin natin ang part of the sermon of Paul to the synagogue in Antioch of Pisidia. Ito po nakasulat dito. Acts 13 verse 26 and up. Men and brethren, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to you the word of this salvation has been sent. For those who dwell in Jerusalem and the rulers, because they did not know him, nor even the voice of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Now when they had fulfilled all that was written concerning him, he took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. And we declare to you glad tidings, that promise which was made to the fathers, God has fulfilled this for us, their children, in that he was raised up Jesus. As it is also written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. And he has
and that he raised him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David. Therefore, he also says in another psalm, you will not allow your Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption. But he whom God raised up saw no corruption. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. And by him, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Verse 40, beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Behold, you despisers, or mockers, marvel and perish, for I work a work in your days, a work which you will by no means believe, though one were to declare it to you. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna yung manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na pinili mo kami, Lord, upang mabahagian ng iyong mga salita. Git sa lahat, pinili mo kaming maniniwala sa iyo. At kami, Lord, ay nagpapasalamat sa pagkakataon na to, Lord, na sa oras na to, Lord, ipapahayag mo ulit sa amin ang iyong mga salita. I-bless mo ang bawat isa makikinig sa mensaheng ito upang lalo naming maintindihan ang iyong kadakilaan at ang aming kapurihan na kami, Lord, ay iyong pinili at kami, Lord, ay makarinig ng mga salita. I-bless mo rin po ako, Lord, upang maihayag ang iyong mga salita. Ito, Lord, ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa rin tagapagligtas. Amen. Si Paul po ay isa sa mga isa sa mga apostle, pero hindi po siya kasali sa 12 na apostles na kasama ni Jesus Christ during his 3-year ministry, no? At si Paul po ay kinausap ng God personally yan. At si Paul ay against siya ng Kristyanismo noong unang panahon, ngunit siya po ay nagkaroon ng encounter kay Jesus Christ doon sa road to Damascus. Nung siya po ay humingi ng permiso sa mga high priest upang usigin ang mga Kristiyano. At kung mayroong usapan kung ipapatay, si Paul ay most likely siya po ay magbo-vote na ipapatay ang isang Kristiyano. Pero sa awa ng Diyos, siya ay na-encounter ng Panginoon at by God's providence, siya po ay ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang salita ng Diyos. Si Paul po ay katulad ng aking binasa kanina, siya po ay nandoon siya sa Antioch of Syria, no? Yung malapit din yan sa Damascus, yung Syria ng Antioch na yan. Kasi pinagbabawalan po si Paul doon sa Jerusalem. Nagsimula ang Kristyanismo doon sa Jerusalem, pero hindi siya pinayagan magstay doon sa Jerusalem kasi papatayin nga siya ng mga Jews na una-una ayaw nila kay Paul. Pangalawa, alam din nila na si Paul ay against, no? Dalawang blade yan. Una-una yung ayaw magsalita tungkol sa Panginoon at hindi rin masyadong pinapaniwalaan si Paul ng mga Kristiyano doon sa Jerusalem kasi alam nila si Paul ay parang kalaban yan, no? So si Paul ay nandun lang siya sa Antioch of Syria. Kasama niya yung nandun yung si Barnabas, Simeon, Niger, who is Niger, Lucius of Cyrene, Manain, and yung 5 nga sila. Tapos ito yung sinabi ng banal na espiritu sa kanila na
ipadala ito si Barnabas at saka si Saul. So si Barnabas at saka si Saul ay yun yung parang unang nag-mission yan papunta doon sa Mediterranean Sea, no? At alam po natin na sila po ay pumunta doon sa region ng Galatia, no? Nandoon yung Iconium, nandoon din yung Antioch of Pisidia, at nandoon din yung iba't ibang lugar na kasama doon sa Galatians region. Alam po natin na yun yung first missionary journey ni Paul. During this time, si Paul po ay pumunta doon sa Antioch of Pisidia upang magbahagi ng salita ng Diyos doon sa mga sinagoga. Ngayon, titingnan natin ang pattern ng pagsasalita ni Paul kung paano siya mag-message. Kasi minsan tayo ay, ano ba ang magandang kaparaan ng pag-message, no? Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:2, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I will not teach you anything, no? Ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin, I know nothing among you. Ang gusto ko lang ituro sa inyo palagi ay si Jesus Christ and Him crucified. Makikita natin sa pattern sa Acts na lahat ng mga nagsisimula ng pagsasalita tungkol sa magandang balita ng kaligtasan ay di-focus on Jesus Christ. Even si Peter, nung siya ay unang nagsasalita doon sa nung pinagaling niya yung lumpo doon, yung sinabi niya, silver and gold I have none, but I have something for you. At pinagaling niya yon at nagsimula siya doon na magsalita tungkol sa kay Jesus Christ. Kaya nabuo yung Acts 4:12 na sinabi niya, there is no name given under heaven to men na maliligtas kayo except Jesus Christ. So makikita natin ang pattern na ginamit ng mga apostles, Peter, si Paul, ay palaging si Jesus Christ. Pero ang ginawa ni Paul dito ay sinimulan niya sa Old Testament. Kaya tayo, maganda din na aralin, hindi rin maganda rin. Dapat din nating aralin ang Old Testament. Hindi tayo naniniwala na hindi sa atin kasama ang Old Testament. Kasi mayroon pong mga tao na naniniwala o isang grupo na ang kanilang teolohiya ay ang ating parte sa Bible ay nagsisimula lamang sa New Testament. In fact, mayroon pang extreme na talagang nagsisimula lang ng Acts. Kaya hindi na raw natin kailangang basahin yung mga Old Testament kasi hindi na raw yan para sa atin. Hindi raw yan para sa atin. Babasahin lang daw natin yan for entertainment, for information, pero hindi raw yan para sa atin, no? Hindi po tayo naniniwala dyan kasi tayo po, ang ating pong paniniwala ay we believe that the Scripture is the total, the sole, the nag-iisa, total, and final authority of our doctrine, rule of faith, and practice. So, ibig sabihin, simula sa Old Testament hanggang sa end of the New Testament, basahin natin yan at applicable yan sa ating mga buhay. Hindi pwedeng yung dito lang sa bandang dulo ang applicable sa atin. At we believe that salvation from first to last is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Si Abraham, si Noah, si Moses, they are saved by grace through faith. Noah found grace. Moses
found grace. Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Kaya ang ating doctrine ay all the people in the world, New Testament man sila or Old Testament, we are saved by the grace of God through our faith in the Lord Jesus Christ. Paano yung mga tao na wala pa si Jesus Christ sa kanilang buhay? Yes, wala pa si Jesus Christ, wala pa silang real concept about the Messiah, but they believe that someone will come na yun ang talagang magpa-finalize ng kanilang mga nakikita, katulad ng mga sakripisyo nila, pag-sacrifice na sa altar, doon kina Moses, doon sa tabernacle, at doon sa kapanahonan ni na Solomon, doon na talaga sa templo na nagsasacrifice sila ng mga tupa. And tayo, on the side tayo dito on the cross, alam natin na si Jesus Christ. Yan. So we believe that the different people from the Old Testament to the New Testament, we are saved by grace through faith, no? On something, on Messiah or Jesus Christ sa ating case. We do not believe that some of the people are saved by following the law. No? Kasi mayroon po nagtuturo na yung iba ay nasisave sila by following the law. But sabi ni Paul, no one is justified by the deeds of the law. Ngayon, titingnan natin ang kunento ni Paul dito. Doon sa 16 ng Acts 13, ng Acts 13 verse 16, Then Paul stood up, motioning with his hands, said, kasi sinabi nga ng mayroon kasing mga rulers sa sinagoga no? Ang ginawa ng ruler ng sinagoga, pinapabasa mo na yung law and prophets. Ibig sabihin yan, yung Biblia ng Tanakh. Sabi dito sa 15, And after reading the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on. No? Bakit inaalaw si Paul sa sinagoga? Because Paul is a Pharisee. Mayroon siyang ticket or pass doon sa sinagoga. Ngayon, palaging binabasa yung law and prophets doon sa sinagoga. Weekly yan, binabasa nila yan. Ngayon, si Paul ngayon ang tumayo. No? Sabi niya, Men and Israel, who you fear God, listen. The God, this people Israel, chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt. Sinimula ni Paul doon sa panahon ni Moses na itong ating mga ninuno, kasi ang sinagoga po ay mayroon niyang mga Jews din, no? At saka Gentiles, no? Ngayon, unlike sa temple, bawal yung doon, yung Gentiles doon. Hindi makakapasok ang Gentiles sa temple. Kaya nga si Trophimus, akala nila pumasok, kaya inano nila si Paul na dinala si Trophimus doon sa Pero sa sinagoga, pwedeng pumasok yung mga Gentiles. Ang tawag nila doon, God-fearing people. God-fearing people. Jews and God-fearing people. Ibig sabihin ng God-fearing people, yun yung mga proselytes, yung na convert na nila to Judaism na mga Gentiles yan. Kunento niya tungkol kay Moses na itong mga tao na to, ang mga ninuno natin ay binrote out yan from pagkaalipin sa Egypt. Ngunit, nag-take pa ng 40 years doon sa wilderness dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, no? Pero sabi dito, and when they destroyed 7 nations in the land of Canaan, He distributed their land by the allotment. So, dinistribute.
And he gave them judges for about 450 years. So dito mo makita ang timeline, kasi mahirap mo malaman ang timeline doon sa Old Testament kung ilan ang years ng mga judges. So dito sa New Testament, lumalabas na sinabi ni Paul, 450 years until Samuel the prophet. Kasi si Samuel, yun yung first na prophet after the judges. Then nagkaroon na ng king, si King Saul, the son of Kish, the tribe of Benjamin, and then David, and then Solomon, no? Pero tinigil niya kay David. Bakit kay David niya tinigil? Kasi gusto niya ipakita ang lineage ni Jesus Christ. Kasi may promise ang God na si Jesus Christ ay manggagaling sa lahi ni David. At katulad ni David, siya ay magiging hari. No? So, Abraham, David, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, tapos kay Judah, David, papunta yan kay Jesus Christ. Bakit ganito ang pagkapaliwanag ni Paul? Kasi kailangan niyang establish na totoo yung mga nakasulat sa Old Testament. Hindi lang kaagad siya pumunta doon sa New Testament. Kailangan niyang patunayan sa mga Jews na saka sa mga God-fearing people, the Gentiles, na talagang totoo itong itong mga ikikwento kasi sa inyo, no? Sabi dito, He raised up from them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a Savior, Jesus. Kailangan na ma-establish mo na kung sino si Jesus Christ. Hindi lang ito basta-basta na lang bumulaga na lang si Jesus Christ. Kailangan niyang establish na mayroong propesya ito si Jesus Christ. Hindi ito basta-basta lang. So, doon kay David, nandoon na. At ipinanganak ngayon si Jesus Christ. Ngayon, pinakita pa niya si John the Baptist na unang nagpaliwanag kay Jesus Christ at nagbaptize for repentance to the people of Israel. This baptism of John the Baptist is different from the baptism that we are now having. Ang ibig sabihin nitong baptism kay John the Baptist, baptism of repentance ito, preparation ito. Preparation ito na kasi sa kanila ang proselyte, kung hindi Jews yan, bago yan makaanib sa Judaism, kailangan nilang i-baptize yan. Parang ceremonial nila na sasali doon sa Judaism. Ang purpose ng baptism ni John the Baptist, hindi ito proclamation na ginagawa natin. Kasi ang ating baptism ay, this is to proclaim that we are now in the side of God, not in the side of Satan. Ang sabi dito ang purpose ni John the Baptist ay para linisin kayo, para ready kayo, dadating ngayon ang Misaya. At kung doon na kayo kay Misaya ngayon, maniwala, He will baptize you with the Holy Spirit. Ma-regenerate na kayo. Magkaroon kayo ng regeneration. Preparation pa lang yon. Ngayon, sinimulan ko yung aking kanina. Sabi niya sa mga tao, men and brethren, sons of the family of Abraham, yung mga Jews, and those among you who fear God. Ito yung God-fearing people. Ito yung mga proselytes. Ito yung mga Gentiles na
naniniwala din, no? To you, the word, this salvation has been sent. Malinaw na malinaw ito na mayroon po talagang binigyan ng pagkakataon na makarinig ng word of salvation. Sabi dito, for those who dwell in Jerusalem, the rulers, yung mga Herodians, because they did not know Him, ay yung rulers doon, pwede rin yung mga Sanhedrin, because they did not know Him, Jesus Christ yan, nor even the voices of the prophets, which are read every Sabbath. Sabi niya, hindi nila nakilala si Jesus Christ at hindi nila narinig ang mga salita ng Biblia, voices of prophets, that is the Bible, na binasa sa sinagoga every Sabbath, no? Ngayon, have fulfilled them in condemning Him. So, mayroon din palang prophecy na talagang mayroon mga tao na mag-condemn kay Jesus Christ. So, kasama sila sa mga na prophesy na they will condemn Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, oath not that the Son of God will suffer first before He can have the glory. Yung in-evangelize na yung dalawang disciples doon sa Emmaus, sabi niya, "O foolish, mga angal kayo, akala nyo ang Messiah ay king like David kagad, di ba dapat maghihirap muna ang Messiah bago niya makamtan ang glory?" Ibig sabihin, mayroong first coming of Jesus Christ and mayroong second coming of Jesus Christ. Sa first coming of Jesus Christ, yun yung salvation. Kailangan mo na maghirap ang Christ para mailigtas ang buong katauhan, ang mga naniniwala sa Kanya. Sabi niya dito, and though they found no cause for death in Him, they asked Pilate that He should be put to death. So sabi, walang nakitang dahilan na pagkakamali si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ is the Lamb before the foundation of the world, slain. No? Slain before the foundation of the world. Dapat perfect yan si Jesus. Perfect. So walang nakita si Pilate, walang nakita na kasalanan. Si Herod, walang nakita na kasalanan. Pero pinatay pa rin nila. That proves na si Jesus Christ ay walang kasalanan kasi they found no cause for death in Him, and they asked Pilate that He should be put to death. Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, they took Him down from the tree and laid Him in a tomb. Ang unang dito ay kailangan natin i-proclaim si Jesus Christ crucified, no? Very important 'yan kasi yung cross ay tree yan eh. Kasi cursed is anyone who is hung on the tree. Kasi tayo doon sa Galatians, tayo po ay na-curse dahil sa law na hindi natin nasusunod. So, ang mga tao ay sinumpa dahil sa batas na hindi natin nasusunod. Curse tayo, kaya hindi tayo nasunod. And the substitute of our curse is dapat si Jesus Christ. Sabi dito sa Galatians 2:10, sabi sa Galatians 3:10, Galatians 3:10, for as many are of the works of the law are under curse. For it is written, cursed is anyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them.
but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Yet it is not of faith, but the man who does them shall live by faith. Ngayon, lahat tayo ay na-curse, no? Kasi hindi natin nasunod. Pero Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So, kailangan ipakita dito ni na crucified. Kasi sabi nga, kung sino man ang itinaas, no, katulad ng bronze serpent na tinaas ni Moses, ganon din ang sinong tumingin sa itinaas ay maliligtas, no? That is John 3:14. John 3:14, ang sabi dito sa John 3:14, and Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. For whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So it is very important na maipakita na si Jesus Christ ay nahang on the tree, no? So sabi dito sa ating binasa kanina na they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. And we declare to you glad tidings, the promise which was made to the fathers. So, pinakita din niya dito yung resurrection, burial, resurrection, at pinakita niya dito na mayroong mga ginamit na witnesses, declare the glad tidings. Ang glad tidings is, that is gospel, the good news, the promise which was made to the fathers. God has fulfilled this for us, the children, in that He has raised up Jesus. At it is also written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. Ibig sabihin, Jesus Christ, the Son of God, was begotten by the Father. This is a relational side na begotten by the Father. Nagkaroon sila ng son, man, father, son relationship, no? So pinakita dito yung isa sa mga component ng Trinity na ipadala ng Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang begotten Son, at later on, ipadala din ang Holy Spirit. Pinakita din dito yung no corruption or resurrection, no? Kasi, I will give you the sure mercies of David. In other Psalms, you will not allow your Holy One to see corruption. Bakit importante sa atin itong mga pinagsasabi natin dito as evangelist or as Christians? Kasi tayo minsan ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi we must be very careful sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos na alam natin ang ating sinasabi. No, kasi marami po ang magdi-despise sa atin. Kung hindi tayo ready, ay baka mabigla tayo at madi-discourage tayo. Kailangan natin na alamin ang mga katangian ni Jesus Christ. Alamin natin ang history about Jesus Christ, ang prophecy about Jesus Christ. Para yung mga despisers or mga mockers ay hindi sila
hindi tayo palaging malalamangan, no? Although in some aspects, pwede naman tayo magpalamang sa mga gawain. Pero in aspects of defending the gospel, dapat hindi tayo pwedeng lamangan. I hope na makuha natin yan na kung lamangan lang, no, kung lamangan lang sa mga gawain na minsan kinakawawa tayo, okay lang yan. Pero kung lalamangan tayo sa mga ating pananaw, dapat lumaban tayo kasi sabi nga ni Paul, be ready to preach the gospel in season and out of season. Tayo ngayon may obligation tayo. Ang trabaho ng pastors and teachers, i-prepare na yung church. Iba yung mensahe ng pastors and teachers sa Sunday, iba din ang mensahe pagdating sa evangelistic Saturday. Ang evangelistic Saturday, nakafocus yan talaga na kailangan mo magturo ko ng isang doktrina, maliit lang, the same time, i-exhort mo kaagad sila o hikayatin mo silang to trust in the Lord Jesus Christ. Mayroong mga taong magaling doon at tinuturuan din tayo kung paano gagawin yon kasi sometimes you must be evangelist, sometimes you must be teachers, sometimes you must be parang tagapagturo din, no? Kasi sa Sunday school teachers, sa ating mga kaibigan, kailangan din natin alam kung paano ang mga gospel na yan. Ang gospel is, although it's about Jesus Christ, His work, pero mayroon niyang backward na mga information at saka mayroon niyang mga forward na integration. Kung sa business pa yan, alam mo yung backward integration and forward integration. Bakit natin kailangan yan? Kasi di naman tayo mga parot na isa lang ang paraan natin sa pag-evangelize, no? In fact, hindi lang backward and forward integration, dapat circular ang ating kaalaman. Bakit importante yan? Kasi pag nagkwento ng isang aspeto, dapat ma-relate natin kung paano natin ipapasok sa gospel yan. So, kailangan natin ng technique na ma-relate natin palagi si Jesus Christ sa lahat ng mga aspeto sa ating mga buhay. No? Halimbawa po, may namatayan. Siyempre, mahirap yung may namatayan. Ang sabi na, paano po yung, mayroon ba tayong Diyos na pinabayaan yung aking anak na namatay sa maagang panahon? So, mahirap na kausap yan, no? Pero kung sabihin natin na mayroon pong pangalawang buhay, no? At ang buhay ngayon ay hindi lamang ngayon, kundi mayroon pang pangalawang buhay. At siyempre, makikita mo yung anak mo kung tayo po ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kasi alam mo natin, yung mga babies ay alam natin na sila po ay maliligtas na, no? Dapat matutunan din po natin ang mga babies ba ay ligtas na, no? Katulad ni David. Sabi ni David, nung malapit nang mamatay ang kanyang anak, nagkasakit, si David ay nag-fasting, hindi siya kumakain. Natakot na yung mga tao na, David, mamamatay ka na. Bakit hindi ka kumakain? Sabi ni David, nagpa-fasting ako, nagmamakawa ako sa Diyos na hindi mamamatay itong anak ko. Pero nung namatay na yung anak ni David, nagulat yung mga tao, sabi na, patay tayo nito. Nung nagkasakit nga hindi kumakain si David. Tapos, lalo na kaya nung namatay na itong anak niya, lalo na siguro hindi kumain. Pero nagulat ang lahat, kasi bigla na lang nag-ayos si David, at sabi niya, hihintayin ako ng anak ko doon. Hihintayin ako ng anak ko. So, ibig sabihin, nung buhay pa yung anak ni David,
nagmamakawa siya sa Diyos. Pero nung namatay na yung anak ni David, biglang nagbago ang pananaw ni David na wala na akong magawa, patay na eh. So, ang akin na lang pag-asa ay magkikita kami doon sa kaharian kasi ang sabi ng David, hihintayin ako ng anak ko doon. So, kailangan natin malaman ang lahat ng aspeto. Pero ang pinaka-importanting aspeto ng ating objective ng ngayon ay for David, sabi na, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption. So si David din ay namatay din in comparison with Jesus Christ. But he whom God has raised up saw no corruption. Ngayon, ito yung pinaka-ultimate na message natin dito. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man, Jesus Christ, is preached to you the forgiveness of sins. Ibig sabihin nan, through Jesus Christ, your sins will be forgiven if you believe on the Lord Jesus Christ. Doon na natin lalagyan ng konting integration, although wala dito, na all you have to do is trust on the Lord Jesus Christ, other aspect ng Bible yan. Kailangan natin malaman na yung ating salvation ay kaagad yan. Makukuha natin habang buhay pa tayo dito. Kasi sabi dito, the forgiveness of sins, and by Him, by Jesus Christ, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Yun ang pinaka-message dito. The forgiveness of sins through Jesus Christ. Pero mayroon din itong additional input sa ating mga Kristiyano. Kasi ang title nga sa message na to ay Preaching of Jesus Christ for the Forgiveness of Sin, an appeal to the believers that you always trust on the Lord Jesus Christ. Tayo ngayon ay mapalad tayo mga kapatid. Maraming tao sa buong mundo, hindi lang natin napapansin kasi nandito tayo sa isang lugar na palagi nating kasama ang mga naniniwala kay Jesus Christ. No? Pero marami sa buong mundo ang hindi naniniwala kay Jesus Christ. And in fact, minamak pa nila si Jesus Christ. Pinagtatawanan, kinukutya, hindi sila naniniwala. Kaya sabi dito ni Paul, 40, beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Mag-ingat kayo na yung mga nakasulat kay Habakuk 1:5, behold, you despisers, malware and perish. For I work in the work in your days, a work which you will by no means believe, though one were to declare it to you. Sabi dito sa Habakuk, Habakuk 1:5. Look among the nations and watch. Be utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe, though it were told to you. Ito ay ang Bible kasi mayroon niyang direct prophecy and parang long-term prophecy. Ang direct prophecy dito kay Habakuk, sinabihan niya ang mga Israelites, mag-ingat kayo kasi sinabihan ko na kayo, pagpapadala ako ng mga tao galing sa child dance,
Chaldeans, Babylonia, nasasakop sa inyo. Kasi ang titigas ng mga ulo nyo. At hindi kayo maniniwala. Yun ang short-term prophecy. Pero mayroong long-term prophecy yan. Binanggit yan ni Paul dito. Ang long-term prophecy, ang pinasasabi dito ni Paul. Ang long-term prophecy, behold you despisers or mockers, yung mga kukutya, marvel and perish. For I work a work in your days, a work which you will by no means believe, the one were to declare it to you. I hope na wala naman dito nga nakarinig ng mockers. Pero kung mayroong mga mockers na marinig ito sa internet or sa future posting nito, sana hindi ka makatulad dito sa mga sinabi na you mock Jesus Christ, you will marvel and perish, na nagtatrabaho ako. I declare to you that Jesus Christ is preached for the forgiveness of sins. Lahat tayo ay may kasalanan. Ang kasalanan ay dapat mabayaran yan. Si Jesus Christ ay pinadala dito sa mundong ito upang bayaran ang ating makasalanan. Kung hindi ka naniniwala dyan, I pray and hope and pray that the Holy Spirit, you open your mind na you will be despised. You will spend eternity in hell kasi ipinroclaim ngayon sa iyo si Jesus Christ and you are not believing in it. So, you will spend away from God the eternal death. So, kailangan mag-isip-isip tayo. Tayo mga believers, magpasalamat tayo sa Panginoon at kung mayroon pa po dito na nagda-doubt pa talaga kung talagang napapatawad ang ating mga kasalanan, today is the day that it was preached to you. Sinabi dito, pinahayag sa inyo ngayon na si Jesus Christ ang kaparaan ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan. You have to repent from your sins. You have to go to Jesus Christ and accept Jesus Christ as your Lord and Savior in order to be saved. And I hope na ganun din ang ating mga pananaw ng lahat ng mga Kristiyano ay mayroon ding responsibility to preach the Jesus Christ for the forgiveness of sins sa mga taong naniniwala sa Kanya. Tayong lahat ay tumayo, panalangin natin ang ating mga kamag-anak, mga kakilala, o sino mang makirinig sa message na to. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay lumalapit sa iyo, Lord, humingi ng awa at gabay para sa mga mockers and despisers na hindi pa na talagang dinidespise ang pangalang Hesus. At ikaw po, Lord, ang maggabay sa kanilang mga buhay na sila, Lord, ay baguhin mo, Lord. Sa mga tao po, Lord, na nandito na nagda-doubt po, Lord, ng kanilang kaligtasan, patuloy nang pinapanalangin, Lord, na ikaw po, Lord, na magbigay sa kanila ng trust, magbigay sa kanila ng decision, magbigay sa kanila ng understanding. Buksan mo po, Lord, ang kanilang puso't isipan na talagang mag-trust kay Jesus Christ sa aming kaligtasan. Sa lahat mo na mananampalataya po, Lord, patuloy namin pinapanalangin, Lord, na ikaw din po, Lord, ang magbigay sa amin ng more faith to really believe and have boldness to ask for help from you, Lord, sa aming mga pangailangan sa mga buhay, dito sa temporal things and sa spiritual things. I-bless mo rin kami, Lord, na magkaroon ng boldness na maibahagi po, Lord, ang iyong mga salita sa mga taong hindi po nakakilala sa iyo. Salamat muli, Lord, sa kaligtasan. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At patuloy naming pinapanalangin na kami din po, Lord, ay gabayan na makapabahagi pa po, Lord, sa ibang tao. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.